Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa lahat naming mga viewers all over the world. Nandito na naman ang inyong mga lingkod na kasama sa inyo mag-aaral ng mga mahalagang bagay tungkol sa ating kaligtasan, lalo na sa ating hinaharap, ang mga hula na naganap at yung mga hula na hindi pa naganap, ipahayag natin ngayon galing sa banal na kasulatan. Okay, please subscribe, share, and like. And para kayo ay maging updated sa aming pag-aaral, so to click the notification button para kayo ay maging updated sa aming mga videos. Okay, sa ating pagpatuloy ngayon, lagi nating hinihingi ang gabay ng ating mahal na Panginoon na siya ang magbigay sa atin ng kaalaman at maging maayos ang ating pag-aaral ngayon. Kasama ninyo ngayon si Sister Free Tabat at si Brother Fred Tabat. At ibigay natin ang panahon kay Fred Tabat. So magandang araw din, gabi sa anumang oras madatnan ng mensahe ito ay kayo po ay aming inyahan na makasama sa pag-aaral nitong mahal na Ebanghelyo ng Diyos upang tayo ay sama-sama maligtas. So, ngayon, ang ating nakaraan ay kita natin yung hayop na natin na binigyan nyo ng ni Satanas ng kapangyarihan. No? Kaya siya ay makapangyarihan sa buong mundo. Gawa nung yung dragon at trono kanyang ibinigay sa hayop. Kaya sa ating pagpapatuloy, dito tayo sa basahan ko. So dito sa ating pagpatuloy, nabanggit natin na mayroong 1,260 taon na ang mga banal na mga tao, yung mga tao ng Diyos ay persecuted. Oh, yun ang panahon ng Dark Ages. Pag-uusig. No. Pag-uusig. Oh. Na pinamunuan ito ng Papa. Sa panahon yon ay nagsimula noong 538 AD. At natapos yon noong 1798 AD. Oh, yan yung nasugat ang hayop na sugatan na kamamatay. Yung 1798 AD, yun ang katuparan sa hula na ang hayop ay nasugatan ng sugat na ikamatay. So, pero gumaling siya. Ng ilang mga taon, lumipas ang mga ibang taon at meron na namang Papa na namumuno sa simbahan. Noong 1798 pinasok, kaya ito ay nasugatan ang Papa. Pinasok ni General Berthier ang Roma. Inalis ang pamahalaang kapapahan at nagtatag ng isa na walang kaugnayan sa simbahan. So mababasa natin ito sa Encyclopedia Britannica 1941 edition. So yon. Mababasa natin yun dyan sa Encyclopedia Britannica. Kung meron kayo, pwede ninyo yan i-search. Matapos na mapagtibay ang katapusan ng hula bilang sa 1798, so pabalik sa 1,260 taon, mararating natin ang 538 AD. So yan ang pagsimula. Yun ang pag-start ng paghihimagsik or persecution sa mga taong Dark Ages yun. Yun ang Dark Ages na hindi tumatanggap sa mga pangangaral ng kapapahan. So inihayag ng mga katibayan
ng kasalukuyan noong 533 AD, ang emperor ng Roma na si Justinian ay kumilala sa kataas-taasang kapangyarihang pansimbahan ng Papa bilang Pangulo. So, ang Pangulo sa buong simbahan na doon ang hayop ay ang Papa. Ng lahat ng mga simbahan sa kapwa silangan at kanluran ng imperyo ng Roma. So, nalalaman natin no, na yung malaking larawan sa panaginip ni Nabucodonosor, na yun ay ang Roma ang pinakahuling imperyo or kaharian na siya yun ang hawak niya yung sanlibutan. Siya mamumuno. Siya yun ang kasi yung Babylonia ay na-conquer ng Medo-Persia, then Medo-Persia na-conquer ng Greece, at ang pang-apat ay ang Roma. So wala nang makatalo sa Roma hanggang sa pagbalik sa Panginoon. Yung hula na yun ni Nabucodonosor ni Daniel ay natupad. Natupad. Ito ang ating pinag-aralan na ngayon ay hindi pa natutupad, tiyak na matutupad. Oo. Gawa nung nangatupad nga yung hula noon. Kaya tayo ay mag-isip na mabuti na anong ating gagawin para tayo makaiwas sa tanda ng hayop. Oo. So ating itong himay-himayin o pag-aralan nating mabuti para tayo ay makailag sa tanda ng hayop. Oh. So nagsimula ang 1,000 or 1,260 mga taon. Nagsimula yun sa 538 AD. Paano yan nagsimula? Itinaas ni Virgilius ang luklukan ng kapapahan. Di ba? Sabi doon, si Satanas ay binigay niya ang kanyang luklukan, kapamahalaan, at saka yung kanyang trono. Ano ba yung trono? Yung kanyang luklukan. Luklukan. Kanyang ibinigay ni Satanas or sa dragon sa hayop. So dito, sabi dito, itinaas ni Virgilius ang luklukan ng kapapahan noong 538 AD sa ilalim ng pag-iingat ni Belisarius. So mabasa natin ito sa History of the Christian Church, Volume 3, page 327. So habang lumalawak ang kapangyarihan ng kapapahan, pinasusunod niya hindi lamang ang kanyang mga manampalataya, kundi pati na rin ang mga pinuno at mga hari ng Europa. At sa kasukdulan nito, naglabas ng ilang mga papal bull ang mga papa upang palakasin ang kanilang kapamahalaan sa mga hari ng Europa. So yung papal bull is isang papel or isang ang nakasulat doon ay ang mga balaod. Ano yung balaod? Batas. Mga batas ng papa sa kanyang simbahan. So sabi dito sa G.H. Ignaz Dollinger, The Pope and the Council of London, page 35, sabi dito, gawain ng kapapahan ang mapasailalim nila ang mga hari at mga emperor. So, he is very powerful. Sabi naman ni Pope Nicholas I, noong taong 856 hanggang 867 AD, katakutan ngayon ang aming galit at paghihiganti sapagkat hinirang kami, mga papa ni Hesukristo mula sa kanyang sariling bibig bilang pinakataas-taasang mga hukom sa lahat ng mga tao at mga hari mismo ay napapasailalim sa aming kapamahalaan.
So, walang makatanggi or walang magrebelde sa Papa. Pag ano ang kanyang kung ano ang kanyang mga utos, yun ay tutuparin ng mga hari at mga emperor. Yung sinabi diyan na hinirang kami, sabi ng Papa, ni Jesucristo mula sa kanyang sariling bibig. Wala namang mababasang ganun sa Biblia. Walang makabasa sa Bible. Kaya yung magsabi na siya na ang kahalili, yun ang tinatawag din sa mga nakaraan nating pag-aaral, pamumusong. Ang ibig sabihin pamumusong, insulto sa Diyos na manlalalang. Dahil inangkin nila na siya na yung halili, samantala ang sabi ng Panginoon dun sa pag-akyat niya sa langit, bago siya umakyat, sabi niya, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, kasama pa natin si Kristo. Hindi yung papalitan ng tao. No, hindi papalitan. Kaya ito ay isang malaking pamumusong. No, pag-insulto sa Diyos. No. Kaya, nahayag, no? Yung gagawin ng kaaway na sa ending nito, sa katapusan na ating pag-aaral, ay pipilitin na nito ng ang kapapahan na magkaroon ng tinatawag sandilo. No? Yan yung ating paghahandaan. No? Ngayon, pag tayo ay tumanggap niyan, ay yan ang patungo tayo doon sa pag-aaral na yan, ay mamimili tayo. Ating basahin tayo sa Bible yung yung Apokalipsis 11 sayes at sayes kapitulo 6 tapos ay 11 yung bang ikatlong anghel. Ang ikatlong anghel is 14. 14 yung ikatlong anghel na, di ba? Una, ikalawa, ikatlo. Ano sabi ron? At nakita po ang ikatlong anghel. No, sabi ron na naghahayag. Yan yung ating paghahandaan na sino man tatanggap niya, pagkabuo na yung pinaplano niya ng Papa, ay tayo ay mananagot naman sa Diyos pag tayo tatanggap yan. No. Apokalipsis 14 versikulo 9. 9. At ang ibang anghel, ang pangatlo. Yan. 14:9. At chapter 14 verse 9. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, versikulo 10, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng Kordero. Yan. Kasi kang ko niya, 11. At ang usok ng hirap nila ay mapailang lang, magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan. So, iyan ang kasukdulan ng pag-aaral natin na magagawa ang Papa ng tinatawag na sandilo. Isahin na lang ang relihiyon, pagbabawal na ang ibang relihiyon. No, iyan ang kanyang kapangyarihang pagpapakilala sa linggo. No, na sino mang pag-aralan natin muna yung yung ikalawang hayop. Okay. Ang ikalawa. Sa versikulo 7. Sa kwan yun, 13, 15. 14. Hindi, yung at umahon yung... yung hayop? Yun muna ating anuhin. Okay. Dahil
hindi naman makapag-uusig ang papa dahil wala Sa naman siyang mga versikulo armas. 11. Okay, so, sa 13, Apocalypse 13, 11 hanggang 16. 11 hanggang 18. Oo. May dalawa palang hayop. Oo, yan Ang nga, unang hayop, ang maintindihan din ng iba na hindi lamang yung umahon sa tubig sa 3 na may kapangyarihang, sa ulo. ano yan, simbahan at saka sibil. Oo, Oh. ayan. Kaya ibasahin natin yan para maunawa ng Okay, mga dito sa tagapakinig. Apocalypse 13 verse 11 hanggang 18, may Oo. isang ibang hayop na naman. Oo. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa. Ang una, umaahon sa dagat. Ngayon, ito Ngayon, ikalawa. ang pangalawa, umaahon sa lupa. Kaya nga sabi, at nakita ko ang ibang hayop. Mm, So, hindi na yung umahon sa dagat. dagat o sa tubig. Kundi ito ang pinag-ahunan niya ay lumitaw galing naman sa lupa. Okay. Oh. At may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero. Mabait, no? Mm. Mayroon siya At itsura. siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. Sumama ang kanyang karakter. Pananalita. Mm. Okay. Magsasalita siya ng gaya ng dragon. Gaya ni Satanas. 12. 12. At kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamatay. Bali, tutulungan niya yung isang hayop. Yung unang hayop. Sabi niya, sabi rito, at pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahanan dito sa unang hayop. Ibig sabihin, yung unang hayop, tutulungan niya na sambahin yung unang hayop nitong ikalawang hayop. Versikulo 13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Milagro. Magawa pala siya ng mga kababalaghan. 14. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat, ng tabak, at nabuhay. Ayan. Yan ang tinutulungan nitong isang ibang hayop. Ibang hayop na ito. 15. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. Yung una. Upang ang larawan ng hayop ay makapangusap. At maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Yan. Magkakaroon ng malaking pag-uusig na darating. Persecution. Na mauulit yung nangyari sa Dark Ages. 1,260 years. Na Dark Ages. Uulitin yun. Mauulit yun. Dahil mayroong binabanggit sa teksto sa pinatay na uhaw sila sa dugo. Kaya patuloy mo. 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Bakit kanang kamay? Yung kanang kamay, tanda siya na nabigay. Ibig sabihin na sila ay gumagawa. Gumagawa. Tanda. Ang tanda sa noo, na sila ay sumang-ayon. Ng isip nila ay sumang-ayon sila sa mga ipapatupad ng hayop, yung unang hayop at sa pangalaw at sa ibang hayop. 17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman. Makabili o makapagbili ang sinuman. Kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Puputulin ang iyong mga karapatan sa lupang ito kung hindi ka sasang-ayon sa hayop na sumunod na ikanyang ipatutupad yung araw ng linggo. Sa 18. 18, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat
siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 600 at 66. Muna, Ayan. yun ang sinasabi nilang 666 na kinatatakutan ng maraming tao pero hindi nila alam. No, marami na silang mga haka-haka kung ano yung 666. Minsan, mapatawa na lang tayo dahil pati yung mga bilihin, sasabihin nila na may 666. Pero ang katotohanan ay nasa Biblia, nasa salita ng Diyos na dapat nating intindihin. At ang pag-intindi ng mga salita ng Panginoon ay dapat gagamit tayo ng mga bersikulo at mga aklat dito na din sa banal na kasulatan. So, ang tanong, sino yun naman yung yung Pangalawang hayop. na pag-aralan natin na yung una ay kapapahan. No? Tapos, bakit may lumitaw sa lupa na isang hayop at ito ay naging katulong na palakasin ang pwersa ng unang hayop, ng papa. Ayan. Saan yun? At, ito ang paliwanag dito sa Bibi, dito sa page 11. Yan, 7. Ang sabi rito ay balikan natin yung talata, no? Na binasa kanina, yung 11 to 18. Sa paliwanag na lang tayo, no? Ang hayop na ito ay bumangon sa panahon ng natatanggap ng kapapahan. Ang sugat nito nakamamatay. Nung bumangon ang kapapahan ay ang ibang hayop na umahon. No? Ang hayop na ito ay lumitaw mula sa lupa. Kaiba naman sa hayop na lumitaw buhat sa dagat. Ayan. Nasundan mo dyan? Hindi. Kung ang dagat ay kumakatawan sa maraming tao at mga bayan, ang lupa ay kumakatawan sa relihiyong ilan lamang ang naninirahan. Ayun, kaiba ang kanilang pinanggalingan. Kaya ang bayan na ito nang nababangon sa kasaganaan ng reliyon sa ilan lamang ang naninirahan. So, doon sa una, maraming tao. Ito naman, pangalawa, ilan tao. Ilan lamang ang naninirahan. Ang hayop na ito ay may dalawang malatupang sungay. Ayan, sinabi sa Bible na ito ay may parang tupa. Ibig sabihin ng tupa, ayon sa Biblia, ang sungay ay kumakatawan sa kapangyarihan. Siya ay may sungay at doon nakatago ang kanyang kapangyarihan. Sabi sa Habakuk 3:4. No. May sungay din yung tupa. Sa makatwid, ang bayan na ito ay may dalawang magkahiwalay na kapangyarihan kaiba sa bawat isa. At ang tupa ay isang simbolo na ni Kristo. Ayan. Sa Bible, pinakikilala na si Kristo ay kordero ng Diyos. No? Kaya parang mabait, no? Itong bayang ito ay napakabait, no? Kaya tayo ay makapagpapasya na ang bayan na ito ay binubuo ng dalisay sa magandang mga prinsipyo ng Kristiyano. Mabait, no? Subalit, ang hayop na ito ay nagsasalita na parang dragon. Bakit kaya? Ang bayan ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga kapangyarihang latura at pangbatasan. Ang mga malatupang sungay at ang tinig ng dragon ay nagpapakita ng nakakagulat na pagkakaiba sa pagitan ng mapayapang mga papanggap at mga gawain ng bayang ito. So, yun ang hahayag sa ibang hayop. Isang hayop. Sa isang hayop. Para siyang tupa. Pero, nagsasalita siya na parang dragon. No?
dito sa paliwanag dito, makikilala natin dito kung sino talaga ito. Ano? Sabi, gagawain ng bayang ito. Mabait siya. Okay. Muli, aming mambabasa, aming tinatanong, aling bansa ang gumaganap sa mga tanda ng pagkakailanlan? Ito. Mayroong isa lamang kasagutan, ang Estados Unidos ng Amerika. Ayan. Lahat ng hula na ito ay tumutukoy na, di ba, ang Amerika noong una mabait. Kahit nung panahon ng Hapon, may kinukwento ng tatay ko. Kahit nung maliit pa kami, may mga ano yan, may mga gatas na powdered milk galing sa Amerika. Matulungin. Ayan. Matulungin. Tapos may kasaysayan talaga nung panahon ng Hapon. Ipinanganak ako 1944, ay ko na, bibilisyo na ba, yung ano na, tahimik na. Kaya noong 42, 43, yan, napasyahan ng bakbakan ng Hapon at ng mga nagdipinsa ng mga Pilipino. Ayan. Ngayon, ito ay, ang nanguna noong panahon yun ay si MacArthur. Na tinulungan niya ang Pilipinas na huwag makuha ang bansa para mapapunta sa mga Hapon. Ayan. Ibig sabihin, malato pa. May mga paliwanag pa dito. Nagkaroon ng USA noong 98. No? Isang bansa lamang ang tanging bumabangon sa panahong kawalan ng kapangyarihan ng kapapahan noong 1798. Ang hulang ito ay tuwirang tumutukoy sa Estados Unidos. Ang USA ay nabuo sa ilalim ng konstitusyon bilang isang republikang federal noong 1787. Ayan. So bumangon ang Amerika mula sa lupaing iilan lamang ang naninirahan. Ang Amerika ay lumaki hindi sa dating mundo na masikip na sa dami ng naninirahan dito, kundi sa bagong mundo kung saan iilan lamang ang naninirahan. Ang Amerika ay mayroong dalawang magkahiwalay na kapangyarihan na natatag mula sa mga prinsipyong Kristiyano. So, ang Amerika ay may katangi-tanging uri ng pamahalaan kung saan ang simbahan at ang estado ay tumatamasa ng mga kalayaan na kaloob ng konstitusyon. Dahil sa sistemang ito, ang Amerika ay isang republika, isang kahariang walang hari, at protestanteng simbahang walang papa. So, yun nga ang Amerika, na may kapangyarihang ganap na hiwalay. At ang kanyang mga malatupang katangian ay gumagawa sa Amerika na maging kanlungan ng mga inusig at inaapi ng maraming bansa. Yan, tinutulungan ng Amerika ang mga naapi. Second World War, inaapi ang mga Pilipino ng mga Hapon, tinulungan ni MacArthur. Pangunguna ni MacArthur. Yan, ay nakatala pa sa mga kasaysayan. Ngayon, sa 4, bakit naman ito ay naging dragon, nagsasalita ng gayang dragon? Sa 4, ang Amerika ay nagsasalitang tulad sa dragon. Ang pangunahing batas ng Amerika na sinulat sa kanyang konstitusyon ay nangangako ng kalayaan, ng budhi ng bawat isa. Wala nang mas kaibig-ibig higit pang pangunahin. Subalit ang Amerika ay nagsimula at malapit ng lubos na itakwil ang bawat prinsipyo ng kanyang konstitusyon. At yung dating niyang ugali. At ang nagbibigay ng tibay sa kilusang ito ay ang katotohanan na ang pangunahing pakay ay ang pagpapatupad sa pangingilin ng linggo. Itutulungan niya yung unang hayop. Unang hayop. Kaya papa ko ng papa, iprograma na linggo na isahin ang reliyon. Kaya nga mayroong balak na New World Order.
No? Ang one world government Oo, and one world government. religion. Kaya nga, iniisip nito ng papahawakan ang buong mundo at yun lang ang magiging relihiyon sa buong mundo. Yung Iisa na. Isahin na. So, Ngayon, ang bayan ng Diyos sapagkat nakakakilala sila na batas ng Diyos na hindi naman linggo talaga ang dapat na pansimba. Hindi mababasa yan sa Biblia. Ang itong linggo, hindi mababasa sa Biblia. Na inuutos ng Panginoon na ang kanyang bayan ay magsamba sa kanya sa araw ng linggo. Kaya, kung paano nangyari noong Dark Ages na 1260 na pinagpapatay ang mga taong nanghihili ng Sabat, ay ito'y mauulit. Basahin mo sa Juan, Ecclesiastes 1:9. Yan ang sabi ng Diyos, na yan din ang mangyayari. No. Ecclesiastes 1:9. Oh. Sabi dito, Hula din yan. Sabi dito, yaong nangyari ay siyang mangyayari. Oh. At yaong nagawa ay siyang magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ngayon yun, pabalik-balik hanggang sa katapusan ng mundo. Paulit-ulit. Paulit-ulit na korupsyon lagi na ang mangyayari. Kaya napaganda nitong ating tatalakayin. Nandun naman tayo sa isang hayop. Oo. No, Yun ang ipagpatuloy natin sa susunod nating pag-aaral. No, hindi naman maaari nating habaan. Gawa nung dahil katulad pag tayo para nakain, hindi sila hindi sa pagkain, parang katamtaman lang ang kanilang natanggap. Katamtaman lang ang kain. Hindi busog na maigi. So hanggang dito na lang muna tayo at ipapatuloy natin sa susunod. Ito si Sister. Narito rin kayo. Nandyan din kayo na subaybay. Para malalaman natin kung ano ang ginagawa sa ibang hayop. So, dahil lang nakataya dito, Sister Bibi, ay buhay at kamatayan. Kaya napakahalaga na sila makapagpatuloy. At hanggang dito na lamang, hanggang sa muli nating pagsasama, ito ang aking dalangin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. At dito sa kabila, nandito man si Sister Faith, magsasabi sa iyo na God bless sa lahat at maraming salamat.